napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Hindi natin napag-usapan to kanina. Ito si Mike Abe na naman. Ito, bagong upload ni Mike Abe. Kibuloy hindi magpapahuli. Malayo sa amaang nagpapakilalang anak. Ano daw? Duterte na naman to. Duterte Kibuloy na naman yung content nitong hype na to. Bagong upload eh. O nga pala, sagutin natin yung daw, bakit yung 51 billion daw ni Pulong? Ito yung kasagutan, sinabi ni Ma'am Imelda. Sabi ni Ma'am Imelda, ito yung kasagutan dun sa 51 billion ni Pulong Duterte ha. Sino yung nag-chat kanina? Si Daisy ba yun? Daisy Dairit ba yun? Or Marie Dairit, ito. 500 billion paayuda ni Tambaluslos Martin Romualdez. Nasaan na? Ibalik mo ang pera ng taong bayan. Di mo pera yan, Tamba. Watching live from Japan. No? Sabi ni Ma'am Imelda. Yun na yung kasagutan dun sa basher kanina. 51 billion, kino-question nyo, na nakita nyo naman na naipatayo dun sa Davao. Ang napakaganda ng mga kalsada nila dun. Tapos, yung 500 billion. Paalala lang 500 5. 2 0. So 3 letters, 3 numbers, 3 digit. Samantalang po yung kay Pulong is 2 lang, 51 billion. Sino mas malaki? 500 billion or yung 51 billion? 51 billion. Baka hindi nyo kasi gets eh. Kung kina-question nyo yung 51 billion ni Pulong Duterte, questionin nyo muna yung 500 billion ni Tamba. Okay, play natin to. Wala pong pag-surrender, wala ring pag-aresto kay Apollo Kibuloy. Sa kabila po ng 13 days o mahigit na 1 linggo na warrant of arrest na inilabas ng Senado laban sa kanya. Okay? Laban sa kanya. Totally. Ikaw ba yan? OG Diaz. Ay, yes. Sino ba yan? Yung kontrabida? OG Diaz tuloy. Sino ba yan? Yung Diaz na kontrabida sa mga pelikula ni Marie Dairit. Sinungaling. Sinungaling ko. Yang sungaling-ngaling yung pagmumukha mo. Ay, Saray. Chill. Chill lang. Kalma. Saray. Tama. Chill lang. Sige lang. Okay. Tuloy. Na-blood mo sa Saray. Babae yan, Saray, ha? Susungal na release eh. Masusungal-ngal ka tuloy ng di oras. Saray, ha? Isiling dyan, ha? Ito. Gamitin mo muna. Pang pa-relax. Ayun, si Paquito Diaz. So, parang Paquito Diaz ka na, Mike Abe, ha? Ito, bagong upload to ni Mike Abe, ha? Naliwala ang kapangyarihan ng Senado, ng institusyon, ng komite at ng mga senador. Yan po ang ginawa na nagpapakilalang appointed Son of God. Samantalang si Kristo, ang ating Panginoon, Jesus Christ, Banatan mo lang, banatan mo. nagsakripisyo at nagbuwis ng buhay para, di ba, sagipin ang tao at ang mga anak, ang mga tao. Ba't kinukonik Yan ang Jesus ginawa Christ? ni Jesus Christ. Lahat ng hirap, tiniis, Ba't mo hanggang sa huling buhay, pagkakataon para sagipin ang kanyang mga anak. Parang nakakabobo naman si Mike Abe dito sa bagong upload niya. Wala ka na ma-content? Wala ka na masabi sa vlog mo, Mike Abe? Ba't mo pinagkukumpara si Jesus Christ tsaka si Pastor Apollo Kibuloy? Tanga ka ba?
Ano, wala ka nang ma-content. Gusto mo bigyan kitang content? Ganito, bibigyan kitang content, Mike Abe. Gawan mo rin ng issue si Pangulong Bongbong Marcos. Yung about doon sa secret deal lang naman alam mo eh. Ganito gawin mo. Kunwari, etong si Bongbong Marcos ay may secret deal sa Amerika. Kagaya nung sinasabi mo kay Tatay Digong. Yun, para may content ka. Para wala ka na atang ma-content eh. Wala na atang ma-content to, no? Abnormal na Mike Abe na yan. Gagalit tuloy si Sir Ray sa'yo. Ha? Ganon gawin mo. Para may ma-content ka. O, di ba? Additional panibagong content yun. O, di ba? Para hindi ka maubusan. Buta na. Si Jesus Christ, ikinukumpara mo kay, kay Buloy. Alayo na lang pag-iisip mo eh. Wala ka nang masabi sa vlog mo eh. Kahit naman sino eh, pwede magyabang eh. O, magyayabang ako. Ako ang sugo ng langit para gabayan ko kayong lahat. O, di ba? Napakadali. O, sige, Pastor, ulitin ko hindi po ako sangayon about dun sa sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ang appointed, siya ang Diyos. No, hindi ako naniniwala doon. Pero ilang beses ko naman na to in-explain kasi paulit-ulit na lang eh. Pinagtataka ko dito tong si Mike Abe, bakit ganito yung pinagsasabi mo? Ang hirap pag wala ka nang ma-content, no. Ay nagpakilalang appointed siya. Warrant of arrest pa lang. Hindi respeto. Kawalan ng respeto sa batas, sa institusyon, at totally talagang ay bobo. sabi ni Kibuloy, sabi ni Mike Abe, Kibuloy tuloy. Sabi ni Mike Abe, hindi daw nirespeto ni Pastor Apollo Kibuloy yung arrest warrant. Sino ba naman tanga, may arrest warrant ka na, ikaw pa yung sasama ikaw pa yung kusang lalapit doon sa arrest warrant na yun. Bobo. Sino ba naman? Sige nga kayo, yung mga wanted, yung mga taong saan kayo nakakita na may arrest warrant tapos siya pa yung kusang lumapit? Hindi daw nirespeto yung arrest warrant. Bobo. Wala ka lang masabi, Mike Abe, kawawa ka naman. Ay, Banat Bay, bigyan mo nga to ng content. Wala na hindi ganito, Mike Abe. Gawa kang issue kay Banat Bay. Sabihin mo, si Banat Bay na ang panibagong Kibuloy Sesame. Total, wala kang ma-content. Ma'am Tricia, shoutout. Kasi mahilig ka naman sa fake news eh. Di mag-fake news ka ulit. Kahit si Mike Abe wala nang masabi, putik. kinukumpara ko lang kasi siya naman ang nagpapakilala nun eh. Nagano siya. Pero malayo sa... Malayo pala, ba't mo kinukumpara? Ay, bobo! Nangyari sa'yo, Mike Abe, nakahalata ka na. Sabi niya, ikinukumpara ko kasi sinasabi daw ni Pastor Apollo Kibuloy na siya nga daw appointed son. Tapos sinabi niya nung huli, pero malayo naman daw. Ba't mo nga kinukumpara? Malayo naman pala. Ano, pampahaba ng views? Ito napapansin ko, puro ka 8 minutes ah. Hindi mo kaya magsalita ng 30 minutes sa dire-diretso, no? Katulad ng ginagawa ko, 30 minutes lagi video ko eh, 20 minutes. O, dire-diretso yun. Humihinto lang ako pag nire-reactionan ko kayo. Hindi ako katulad ni Maring Janet na walang yan na yan eh. Si Maring Janet, ganito mag-vlog oh. Tsukaran. Asan na yung tsukaran? Tsukaran. Di ba yung tsukaran? Asan na yung tsukaran? Puta na, tumagal lang yung video sa puro tsukaran. Doon yung napag-aalatan. Pansinin nyo yung mga DDS vlogger.
pag nagbigay ng opinion niya, napakahaba. Napakaganda na explanation, napakaganda mag-deliver ng salita. Sa tutusin, ako nga pinakapangit mag-deliver ng salita eh. Lalaitin ko na sarili ko. Totoo naman, ako pinakapangit ng deliver ng mga words. Kasi ganito talaga ako eh. Alam naman pilitin ko, alam naman magpakatalino or ano ba yung paano ba sa at least maintindihan nyo, di ba? Oh, napakahaba. Pero pansinin nyo sa mga tansu vlogger, ang iksi. Tapos tatawa. Katod dito, ang ginawa para lang maging 8 minutes yung video niya, idinamay niya si Jesus Christ na ibang-iba daw si Jesus Christ kasi si Jesus Christ daw ay tawag dito nagsakripisyo para sa atin. So totoo naman po 'yun. Pero bakit mo idadamay sa vlog mo? Bakit mo i-connect yung kay Pastor Apollo Kibuloy? Eh kahit naman din ikaw eh. Kahit din naman din ikaw sabihin mo na ikaw ang Diyos eh. Sarili mo naman 'yun, kahit naman sino pwedeng sabihin 'yun. Nasa paniniwala mo na lang 'yun. Tapos sasabihin mo sa bandang huli, kinumpara mo pero hindi naman talaga sila tugma, magkaparehas. Paano mo? Bakit mo kinumpara kung hindi naman pala sila parehas? Bobo, 'di ba? Mga abnormal nga eh. Mana sa amo nilang bangag. Sir Ray, huy. Easy. Ay blood si Sir Ray. Katotohanang ginawang sakripisyo Gugutom na. ng Jesus Cristo. Gugutom magtawa at tumawa ng tumawa, no? Ayun, di ba? Di ba? Ulitin natin. Ginawang sakripisyo ni Jesus Cristo, di ba? Ni Jesus Christ. Ayun, di ba? Di ba? Yun eh. Yun yun. Ano Tapos, inyong masasabi dyan? ba't mo kami tatanungin? Bakala po kayo, alam mo kung yan ay isang isyong napapanahon. Siya ay Ano daw? Paano ang isyong napapanahon? Sabi niya, si Jesus Christ daw ay niligtas ang mga tao. Yun, di ba? Sabi niya. Tapos, tayo daw bahala magbigay ng opinion sa isyong napapanahon. Napapanahong issue ba yung about kay Jesus Christ? Ano ba yun? Ano ba may kabe? Guguluhan na kami sa'yo. Nangangatin na ako, kailangan ko na maligo. Oh. Ay, nagkaka-leche-leche na yung vlog mo. Puro ka kasi puro ka 8 minutes eh. Kapag hindi kaya na 8 minutes, 2 minutes mo na lang. Walang niya, ito pati si Jesus Christ, dinamay mo. Buisit eh. No? suspect sa inaakusahan sa child abuse sa mga minor de edad. Di man ay yung pagdating physical na pananakit sa kanyang mga member. Physical na pananakit. Nagpahayag on record sa Committee on Women, Children and Family Relation under Senador Ontiveros. So hindi yan fake news kasi merong sinumpang salaysay, merong pang video at kanilang sinabi sa harap ng hearing at publiko. Meron bang video na sinasaktan ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga tao niya? Meron bang video? Comment nga kayo. Sumakit ulo ko kay Abby, kaya nga eh. Hindi, comment nga kayo kung meron na may video ba? Ang sabi ni Mike Abby, meron daw. Hindi daw fake news kasi may video. Pagkakalam ko, wala namang video ah. O wala. Sa'yo na ko eh. Lapit mo nga yung ilong mo malaki po. Tigigil ako sa'yo po tayo na fake news kang hayop ka. Halika rito. So kung galing kay ilong mo, matanggal yung barado dyan. Rekta sa utak mo. Wisit na to? May video daw? Saan nakuha ni Mike Abby yung video na yun? Hala, baka yung pulburon yun ha? Oy, baka Mike Abby, baka yung pulburon yun ha? Oo. Baka akala mo yung pulburon video, si Kibuloy yun. Hindi si Kibuloy yun ha? Wisit na to, hype na to.
Kapaka-fake news talaga eh. No? May video daw. Anong sasabi yung video? Ulitin natin may ebidensya, hindi daw fake news. Panorin. Interest and Family Relation under Senador Ontiveros. So hindi yan fake news kasi merong sinumpang salaysay, meron pang video at Kung tayo lang bistado ka na naman, mga kabe. Nagmukha ka na naman tanga dito sa video ko. Sa live ko. May video? Ang tagal kong sumubaybay dito sa issue na to. Wala naman akong nakitang video na nananakit, nanggagahasa, na lumalabag sa human trafficking itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ano tong sinasabi ni Mike Abe? Naku po, Mike Abe, fake news ka dyan na naman. Panibagong fake news ka na naman. Anong video? May testigo, alam namin, na hindi namin kilala ang muka. Hindi namin kilala ang, hindi namin nakikita ang muka, may mga testigo. Pero, walang video. Di ba? Ngayon. Tala, huli ka, no? Kasi ano ka eh. Bobo. na hearing at publiko. Hindi lang sila nagbibintang, sinabi nilang sila biktima, sinabi nilang sila nawala yung kailang karapatan at naabuso ang kailang pagkatao at kababaihan. At alam po ninyo, para sa inyong kaalaman, puro kayo karapatan para sa mamamayanan. Karapatan ng kapwa natin. Pero hindi nyo ba iniisip yung ginagawa nyo sa mga Duterte? Wala na, porket Vice President ba si BP Sara, wala na, hindi nyo na pwedeng igalang yung karapatan niya. Meron bang ganon? Porket naging former president ba si Rodrigo Duterte, hindi mo na rin pwedeng galangin yung karapatan niya. Kasi sabi, ang bukang bibig nyo na abuso ang karapatan ng tao. Si BP Sara, si Tatay Digong, Basti Duterte, Pulong Duterte, Kibuloy, pinagtutulong-tulungan nyo lahat yan. So wala na bang karapatan na respetuhin nyo yung pagkatao nila? Kasi sabi nyo yun, sa bibig nyo nanggagaling eh. Naaabuso. Bakit? Yung ginagawa nyo sa mga Duterte, hindi ba pang-aabuso yun? Hindi ba pang-aabuso sa mga Duterte yung ginagawa nyo sa kanila? Yung mga fake news. Yung about sa jowa ni BP Sara si Jan Amores. Waiting kayo, malapit na kaso ng mga vlogger na yun. Malapit na, ilang buwan na lang. Yung sa asawa ang magsasampa ng kaso ata. Di ko pa sure Hindi ko pa 100% sure. Pero bali-balita, chismis ba? Chismis. Hindi ba pananampalat ano ba pang-aabuso ng kapakanan 'yon? Yung about sa sa sinasabi nyo secret deal kay Tatay Digong, hindi ba nakakasira ng ng ano 'yon? Sinasabi ko sa inyo, bago kayo magsalita, isipin nyo muna yung ginagawa nyo rin. Yung lumabas dito sa Pilipinas na biktima dahil takot. Dahil may mga member daw silang pamilyang nandudun pa, may kamag-anak na sa Pilipinas, kaya takot silang lumabas. Yan ang dahilan. Pero yung mga biktimang nasa Amerika, nakarating ng Amerika, yung iba doon na mga wala ng... Alam nyo kung bakit hinahabol ng against to Duterte itong mga member ng mga natitira doon sa KOJC, sa Kingdom of the Jesus Christ? Ano nila yan bubulagin nila yun. Totoo yan. Bubulagin nila yun. So, syempre, kukunin nila yun, di ba? Pupuntahan nila yun. Tuturuan nila ngayon yun. Bubulagin nila yung kaisipan ng mga tao na si Kibuloy ay masama, na si ganito ay masama, si Duterte ay masama. Tapos hanggang sa kakampi sa kanilang lahat yun. Kakampi sa kanilang lahat yun. Sa dami ba naman yan Tapos may mga pipilitin or tuturuan sila doon sa mga nandun sa KOJS na ganito sabihin mo kailangan magmukhang masama si Pastor, kailangan magmukhang masama si Duterte. Kung maaari lang, idawit mo na si Duterte. Yun ang totoo.
anak dyan sa loob ng kingdom ay nakakapagsalita. Kay OJC pala, sorry. Doon sa Amerika na may kamag-anak pa dito, hindi pa rin makapagsalita sa tao. So kung magsasalita lang at magkakaroon lang ng sapat na proteksyon ang lahat ng biktima, ay parang marami talaga. Hindi Parang marami daw talaga. So ibig sabihin sa mismong opinion mo, hindi ka rin 100% na sure. Kasi parang okay sana kung sinabi mo na marami pa talaga. No? Sinabi niya kasi parang marami pa talaga. Bigyan ng script 'yan. Nagkakamali. 3-4 lang ito, mukhang marami. Sa Amerika, lumalabas mga more or less, mga 10 ata Kung di ako nagkakamali, kasi ako po ay nakakatanggap ng mga information mula dun sa mga dating member na nandito sa Pilipinas. Di sana ilabas mo. Pwede mong ilabas yun. Ba't ka natatakot? Ay, nako, Mike Abe, hindi na pwede yung ngayon, puro bunganga. Hindi na pwede yung ngayon. Di sana nilalabas mo. May mga nagchat-chat pala sa iyo dapat nilalabas mo yan. Katulad yan, yung isang dating kasamahan kong vlogger, halos naka 200k pangi-scam sa t-shirt ni Bantag. Ngayon, naka na yun. Basta, nasa mabuting kamay na yun. At least, di ba, katulad niya, ni DJ K21, alam niya yan. Ni Mami Rena Bayer, ni Teresa Harong, nila Banat Bay, nila ganito ganyan. Maraming nakakaalam, hindi lang ako. Ikaw, dapat nilalabas mo yan kung meron man. Puro kasalita, sino maniniwala sa'yo? Nasa abroad. Kaya po akin nababanggit ito. May nagbibigay pa rin sa akin ng impormasyon na asan? member pa rin nila hanggang ngayon. Asan? Anong pangalan? Sana magbigay sila ng katarungan, magbigay ng mustisya. Asan? Okay, may karapatan pa rin si Kibuloy dyan. Siya ay inaakusahan, may complainant, may karapatan pa siya dahil hindi pa nagsisimula ang sa sobrang gigil ka kay Pastor Apollo Kibuloy, nagmumukha ka ng tanga.